Balita ngayong araw mga boss, official na po ang pagbabalik ni Tyson Fury. Makakalaban po niya ang isang Polish heavyweight veteran na si Mariusz Bach. Edad 46 na ito, may record na 39 wins, 20 KOs, 13 losses. Halos kasing edaran lang ito ni pambansang kamao. Makikita sa record niya mga boss, madumi tignan dahil puro pula. Ibig sabihin, laging talo. Target ang laban ngayong July 24 at gaganapin sa bansang Thailand. Binabatikos nga po ng fans ang laban na ito ni Tyson Fury dahil bulok umano ang kalaban. Pero ayon sa ulat, ito ay tune-up fight lang para kay Tyson Fury upang mapanatili ang kanyang kondisyon bago ang inabangang bakbakan kay Anthony Joshua. Ayon din sa ulat na gaganapin ang laban na ito para sa pagtulong kung saan ang kikitain sa ticket sales ay ibibigay sa charity sa Thailand. May layunin na makatulong sa komunidad ang laban na ito kaya pinatos na lang ni Tyson Fury. Sa iba pang balita, opisyal nang ipinag-uutos ng World Boxing Organization ang mandatory title defense ni Devin Haney laban sa number 1 contender na si Keyshawn Davis. Binigyan ng WBO ang kampo ni Haney at Keyshawn Davis ng eksaktong 20 na araw upang magkasundo sa mga kondisyon ng laban. Kung hindi sila magkaayos sa isang kasunduan sa loob ng 20 days, magpapatawag ang WBO ng isang first bid hearing. Ibig sabihin yan mga boss, kung dadanin sa first bid, 75% na kita ang mapupunta kay Devin Haney bilang champion, habang 25% naman ang makukuha ni Keyshawn Davis bilang challenger. Bago pa man ilabas ang kautosang ito, aktibong nangipag-usap si Devin Haney sa kampo ni Shakur Stevenson para sa kanilang laban na catchweight. Gayon pa man, malinaw ang utos ng WBO. Mababaklas ang titulo ni Devin Haney kung pipilitin niyang labanan si Stevenson. Sa iba pang balita, opisyal nang ipinag-utos ng IBF o International Boxing Federation ang laban naman ni Frank Sanchez versus Moses Itauma. Paglalabanan niya po rito ang bakanteng IBF heavyweight belt. Matapos bitawan ni Alexander Usyk ang titulo, agad naman nag-utos ang IBF na paglabanan ito ng kanilang top contender. Ito nang inaantay ni Moses Itauma mga boss para maging world champion. Pwede na pagharian ni Moses Itauma ang heavyweight kung tuloy-tuloy ang kanyang panalo. Target na rin ni David Benavides na akyatin ang heavyweight, pero unahin daw niya muna talunin si Dmitry Bivol at Artur Beterbiev. Posibleng aakyat na ito sa heavyweight division dahil sabi nga niya mga boss, pinakahuling division niya ang heavyweight bago magretiro. Sa iba pang balita, Tim Tszyu nangakong pagretiruin si Errol Spence ngayong July 25. Pero sa tayaan mga boss, dehado po dito si Tim Tszyu. Kung tayaan nga po natin si Errol Spence by decision, 1,000 tamang 3,600. Sa knockout naman, 1,000 tamang 3,200. Samantala kay Tim Tszyu, mas malaki. Kung tayaan by decision, 1,000 tamang 5,000. Kung tayaan naman si Tim Tszyu by knockout, 1,000 tamang 3,400. Ayan ang odds sa laban nila ngayon mga boss. Kahit llamado si Spence, triple pa rin ang panalo kaya maganda tumaya dito mga boss. Sa iba pang balita, opisyal nang kinumpirma ni Kamahalang Turkey na siya ang nagmamayari ng 60% ng Zuffa Boxing Promotion. Nilinaw niyang isyong ito matapos magkaroon ng mga haka-haka sa social media. 60% sa kanya at 40% lang kay Dana White. Kaya malaki ang bayad sa mga boksingero nila mga boss. Tulad na lang ni Conor Ben, isang laban niya kay Prograis, 15 million agad ang bayad. Okay mga boss, follow for more updates.